Ma'am Eda, ano ang masasabi mo doon sa hindi pag-attend ni VP Sara sa hearing? Thank you so much and good morning po, Ma'am Baby Gel Rosanes. Shout out po sa inyo at sa buong angkan mo po. Mga kababayan, may mga pahayag mula kina Antonio Tinio, Percival Sindanya at ilang commentators tulad ni Lovely Granada na nagsasabing ang hindi pagdalo ni VP Sara Duterte sa House impeachment proceedings ay pambabastos, pagtatago, at pag-iwas sa accountability. Let's examine that legally, not emotionally. Because in law, mga kababayan, labels are irrelevant. Facts and process are everything. Under the 1987 Constitution of the Philippines, ang House impeachment stage ay hindi pa trial. Ito ay preliminary stage lamang para alamin kung may probable cause, hindi kung guilty o hindi. So ang tanong mga kababayan, on what legal basis ninyo sinasabing ang hindi pagdalo ay pagtatago o guilty behavior kung wala pa namang paglilitis? Kung wala, then those statements are not legal conclusions. They are opinions disguised as judgment. At linawin lang natin ito, hindi lang si VP Sara Duterte ang hindi dumalo. Ayon sa mga ulat, hindi rin agad lumahok ang kanyang legal team sa puntong iyon. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi ito simpleng pag-iwas. Ito ay isang legal decision, isang strategy. Sinasabi na pambabastos daw ang hindi pagdalo. Pero sa ilalim ng batas mga kababayan, hindi required ang personal attendance sa ganitong preliminary stage. Personal attendance is not always mandatory. Walang batas na nagsasabing ang hindi pagdalo sa stage na ito ay katumbas ng pagkakasala. At higit pa doon, may karapatan ang isang respondent na i-challenge muna ang proseso bago humarap o sumagot. Because due process mga kababayan is not just the right to be heard. It is also the right to ask, fair ba ang prosesong ito? Kung ang proseso ay kini-question mga kababayan, hindi obligado na agad sumipot, agad magsalita, at agad magsumite, no? Ngayon, let's talk about accountability mga kababayan. Accountability is not measured by attendance. It is measured by evidence, tamang proseso, at tamang forum. No? At hindi pa iyon nangyayari sa stage na ito mga kababayan. So, kapag sinabi mong hindi siya dumalo, kaya guilty o nagtatago, ang ginagawa mo, binabaliktad mo ang batas. Because under the doctrine of presumption of innocence mga kababayan, hindi accused ang magpapatunay ng innocence. Accuser ang may burden ng proof. Kuha ninyo? So, when critics say, sumipot ka, patunayan mong inosente ka, the proper legal response is no. Mag-present kayo ng ebidensya. No? Let me ask directly, are these proceedings a trial? If yes, mali kayo. If no, bakit trial ang expectations ninyo? Do you have the power to convict? If no, bakit parang may hatol na sa narrative ninyo? Is attendance mandatory at this stage? If no, on what legal basis ang accusations ninyo? So, what is this really about? This is not about attendance. This is about optics. O kung paano ito pinapalabas sa publiko, hindi kung ano ang totoo. Kapag sumipot, defensive. Kapag hindi sumipot, guilty. Either way, may script na. That is not justice. That is political framing. At kung moralidad ang pag-uusapan mga kababayan, ayon sa Bible, John chapter 7 verse 51, does our law judge a man without first hearing him?
hindi ka hinusgahan sa absence, kundi sa tamang proseso. Proverbs chapter 18 verse 17 says then, "The first to present his case seems right." So, madaling magbukhang tama ang accuser hanggat wala pang buong pagdinig. And Proverbs chapter 18 verse 13, mga kababayan, "To answer before listening, that is folly." So, ang nagmamadaling humatol, hindi makatarungan. At kapag ang proseso ay ginagamit para sa kapangyarihan, hindi na iyon hustisya. Mga kababayan, ang hindi pagdalo ay hindi pagtatago. Ito ay pagprotekta sa karapatan sa harap ng isang prosesong dapat munang patunayan ang pagiging patas nito. Sa batas, mga kababayan, hindi ka hinusgahan sa presence mo, kundi sa ebidensya laban sa'yo. So the real question is not, bakit siya wala? Ang tunay na tanong ay, bakit kayo nagmamadaling humusga kahit wala pang paglilitis at wala pang ebidensya na napapatunayan?